Ama naming Diyos, narinig mo po ang aming inawit para sa iyo. Narito kami sa aming pagsamba sapagkat nais ka pong maranasan ng iyong mga anak. Lupaypay po ang aming mga kaluluwa sapagkat napakarami ng aming intindihin sa aming buhay. Lalong higit, kumakalat na karamdaman. Kitang-kita namin, O Ama, kung paano nababagabag ang maraming tao, kahit ang maraming bansa. Wala kaming magawa, O Ama, kundi ang manatiling nagtitiwala sa iyo. Sa bawat sandali ng aming buhay, ikaw ang laman ng aming puso't kaisipan. Hinanamnam po namin ang iyong mga salita, ang iyong mga hula, sapagkat alam namin, katuparan ito ng iyong hula sa mga huling araw na ito. Kaya ikaw po ang aming pinagtitiwalaan. Sa iyo kami kumakapit, O Ama, hindi sa kaalaman ng tao sa mundong ito, sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang tunay na makapaglalapat ng kagamutan para kami na mga anak mo maging ligtas. May pagpatuloy namin ang aming mga paglilingkod sa iyo. Ama, narito kami sa banal mong harapan. Hanggang ngayon, taglay namin ang pahiram mong buhay at lakas. Nahawa ka po sa bawat isa sa amin. Ginagawa mo kaming patutuo sa mundong ito para ang mga lingkod mong nagtitiwala sa iyo, sila ang magkakamit ng iyong pagpapala, ang iyong pagliligtas, at sila ang dadalhin mo sa bayang banal na siyang tunay na tahanan ng bawat isa sa amin. Salamat po sa awat tulong mo, O Ama. Ngayon, pinupuri ka namin. Sinasamba ka po ng aming mga kaluluwa. Paging dapatin mo kami sa iyong banal na harapan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami sa lahat ng aming karumihan. Minsan pang tanggapin mo kami. Gawin kaming karapat-dapat. Pagkaloob ang katangiang kailangan para patuloy kaming mabuhay na marapat at may buong kabanalan na itinatanyag po yung mga salita, ang liwanag na nanggagaling sa iyo, kami makapagpatuloy sa marapat na mga paglilingkod sa iyo. Alam namin, malapit mo ng wakasan ng mundong ito. Kitang-kita namin, napakaraming tao, O Ama, wala silang tiwala sa iyo. Kami na mga anak mong ibinukod mo, kakaunti lamang kami, O Ama. Pero kita mo naman ang aming pagsusumikap. Sa iyo nakasadlak ang aming pagtitiwala. Ano man ang mangyari, O Ama, hindi kami bibitiw sa tawag na itinawag mo sa amin. Magtatapat kami sa iyo. Susunod kami sa iyong mga salita. At ang gagawin namin kung ano ang iyong napakabanal na kalooban. Kaya naman, pakialiw mo po ang bawat isa sa amin sa pagkakataong ito. Maranasan namin ang kaluwalhatiang nanggagaling sa iyo. Huwag mong ilalayo sa amin ang patutuo mo, Ama, na kami ngay mga pinili mo, mga anak mo, para kami ang makarating sa bayan na inihahanda mo sa amin. Doon sa bayang banal na wala na kaming karamdaman, wala na kaming kamatayan. At ang gagawin namin, O Ama, pupurihin ka namin at luluwalhati namin ang iyong pangalan. Salamat ng marami, Panginoong Jesus. Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng mabuting kapalaran. Magtiyaga ka sa amin, Panginoon. Ibasbas mo ang katangiang kailangan namin. Ang lalong umibig sa Ama at maging matapat sa Kanya. Kahit sa huling sandali ng aming buhay. Malaging pinapatnubayan mo kami. Ilapit mo kami lagi sa Ama.
Sa pamamagitan mo'y matanggap namin ang mga biyayang inilalaan niya. Ngayon tatanggap kami, O Ama, ng iyong dakilang salita. Ihanda mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo ang aming puso't kaisipan para dito itimo ang iyong kautusan na siyang susundin po ng bawat isa sa amin. Idinadalangin namin ang lingkod mong kakasangkapanin mo. Ama naming Diyos, basbasan mo siya ng katalinuhan at kaalaman. Para nang sa gayon, matanggap namin ang liwanag ng iyong mga salita. Lahat kami makinabang, buong katatagan at magkaroon kami ng kalasag laban sa lahat ng kasamaan at manatili kami sa banal na paglilingkod sa iyo. Muli mo pong basbasan ang bawat isa sa amin. Lubusan mo nang ipinatawad ang aming pagkukulang, pagkat buong galang po namin hinihiling ang lahat ng ito sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, hindi po natin pinag-aalinlanganan ang katotohanan ang Iglesia ni Cristo na ating kinabibilangan ay siyang tunay na iglesyang sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. At ito rin po ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at sa malwalhating buhay at pamumuhay sa bayang banal. Maliwanag po na ito'y itinuro sa atin mula sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ito po ang dahilan ng ating labis na pagmamahal sa Iglesia. Na anupat kahit po sa gitna ng mga katiwalian at kasamaan ng mga namumuno pagkamatay ng kapatid na Eranio Manalo, ay nanindigan tayong matatag sa panig ng katwiran at katotohanan. Bagaman ang Iglesia po ay pinamumunuan ngayon ng mga ministrong ginamit ang kasinungalingan at pandaraya sa kanilang pamamahala sa Iglesia, hindi nangangahulugang ito ay hindi na sa Diyos. Hindi po mababago o masisira ang katotohanan tungkol sa Iglesia ni Cristo. Sino po ang maaring hindi na sa Diyos? Ang sino mang kaanib na tiwali at masama. Regardless po kung sino siya. Kahit ministro pa siya. Kaya nga kahit sukdulang itiwalag ang marami sa atin, dahil sa ayaw nating umayon at pasakop sa katiwalian at kasamaan ng mga namumuno ngayon sa Iglesia, hindi tayo nasinda. Sapagkat sumasampalataya tayong lubos na ang Diyos ay hindi kailanman papanig sa mga tiwali at sinungaling. Nagkagayon man, hindi po nababago ang ating pananampalataya na ang Iglesia ni Cristo ang tunay na sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. At narito po ang ating kaligtasan. Matatag ang ating pananalig na kabilang pa rin tayo sa mga tunay na kaanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Magripaso tayo ng leksyon, lalo na tungkol po sa kahalagahan ng pagsusugo ng Diyos. At ano ang kinalaman nito sa pagiging tunay na Iglesia at sa kaligtasan? Bakit po ang Iglesyang ating kinabibilangan ang siyang tunay na Iglesia ni Cristo? Pakinggan po ninyong sagot sa Isaiah 41:9 hanggang 10. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at pinagsabihan kita at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihan kita. Ikaw ay aking lingkod. Aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot kapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka,
ng kanang kamay ng aking katwiran. Ano po itong binasa ko sa inyo, mga kapatid? Alam na alam po ninyo na ito ay isa sa maraming hula ng Diyos patungkol sa pagkasugo ni kapatid na Felix Manalo. Ano-ano ang patotoo ng Diyos patungkol sa kanya? Ang sabi ng Diyos, ikaw na aking hinawakan at tinawag kita. Ikaw ay aking lingkod. Aking pinili ka. Ano po ang ipinauunawa ng Diyos? Na ang kapatid na Felix Manalo ay hawak ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa kanya. Ang Diyos ang naghalal sa kanya. Ang Diyos ang nagbigay ng karapatan kay kapatid na Felix Manalo. Ano ang pahayag ng Diyos? Para patunayan ang kapatid na Felix Manalo ay sugong mula sa kanya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ano katumbas nito, mga kapatid? Kasama po ni kapatid na Manalo ang Diyos. Hindi siya nag-iisa sa paggawa. Ano po naman ang garantiya ng Diyos? Para patutuhanan ang eksklusibong karapatan sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Ano po ibig sabihin ng Diyos sa kanya? Ako'y iyong Diyos. Sa kanya, kay kapatid na Manalo, napadi-Diyos ang Diyos. Yun yung pagbibigay karapatan sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. At ano ang pangako ng Diyos na iaalalay niya kay kapatid na Manalo? Ang sabi pa ng Diyos, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Alin ang katwiran ng Diyos? Na inialalay niya sa kanyang sugo na si kapatid na Felix Manalo. Sa Roma 1:16 hanggang 17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Alin po ang katwiran ng Diyos? Na inialalay niya sa kanyang sugo na si kapatid na Felix Manalo, ang ebanghelyo. Alin po ang ebanghelyo? Ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa makatuwid, mga kapatid, natitiyak natin, natitiyak nating tinanggap natin ang dalisay na mga salita ng Diyos sapagkat ang iglesyang ating kinabibilangan ay ang naging bunga ng gawain ng tunay na sugo ng Diyos na si kapatid na Felix Manalo na pinangakuan ng Diyos ng pag-alalay ng kanyang katwiran o mga salita. Ano ang gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang sugo na si kapatid na Felix Manalo? Basahin natin ang Isaiah 46:11, tuloy hanggang 13, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran. Hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwak. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kalwalhatian. Binasa ko po sa inyo, mga kapatid, ay isa pang hula ng Diyos patungkol sa pagkasugo ni kapatid na Felix Manalo. Alam na alam din po natin ito. Sa ano itinulad ang kanyang gawain? Sa gawain ng ibong mandaragit. Kaya siya ay tinawag na ibong mandaragit mula sa silanganan o malayong silangan.
Ano po ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos? Sabi ng Diyos, inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob, na malayo sa katwiran, aking inilalapit ang aking katwiran. Ang katwiran, nilinaw sa atin kanina, ay ang Ebanghelyo o mga salita ng Diyos. Sa makatwid, sa pamamagitan po ng kapatid na manalo, ay ilalapit ng Diyos sa mga tao ang kanyang mga salita. Paano? Sa pamamagitan po ng pangangaral. Kaya ang kapatid na Felix Manalo'y tinatawag na sugong tagapangaral. Hindi lang basta tagapangaral, sugong tagapangaral. Ano ang ibubunga sa tao ng kanyang pangangaral ng mga salita ng Diyos? Ang sabi pa ng Diyos, hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. Kaya ang gawaing ipinagkatiwala ng Diyos kay kapatid na manalo ay gawaing pagliligtas. Kaya nang isa katuparan ni kapatid na manalo, ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos, hindi siya gumamit ng karunungan ng sanlibutan. Hindi siya gumamit ng iba't ibang material na bagay gaya ng bigas, sardinas at iba pa para akitin ang tao. Hindi niya rito inakit ang tao. Anong ipinangakit niya sa tao? Ang katwiran o mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya ang sabi nga raw po ng sugo noong sila'y nabubuhay pa, huwag si Manalo ang pakinggan ninyo, kundi ang Biblia. Ano ang naisipaunawa ni kapatid na Felix Manalo? Na ang mga itinuturo niya ay hindi saganang kanya, kundi mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Alam niyo mga kapatid, anong masamang ginawa ng ibang pangahas na nakikipagtalo tungkol sa mga talata ng Biblia? Isipin ninyo, sinisitas pa nila ang pahayag ni kapatid na Felix Manalo. Yun daw ang katunayang pwede ring mangaral ang hindi sugo. Basta nasa Biblia daw ang itinuturo. O, ano sabi nila? Ang sabi ni kapatid na Manalo, huwag si Manalo ang pakinggan ninyo, kundi ang Biblia. O di kahit sino, basta ang itinuturo pababasa sa Biblia. Isipin nyo, binigyan nila ng ganong maling pakahulugan. Yun ang nasa isip nila. O haka-haka. Pero hindi sinabi yun ng kapatid na Felix Manalo. Ano sinabi ng sugo? Huwag si Manalo ang pakinggan ninyo, kundi ang Biblia. Ano binibigyang diin ni kapatid na Manalo? Nang mga itinuturo niya bilang sugo ng Diyos ay dalisay na mga salita ng Diyos. Hindi siya nagtuturo ng kanya. Yung aral lang ng tao. Ano ang ibinunga sa mga nakinig at tinupad ang mga salita ng Diyos na ipinangaral ng sugo? Pag binasa natin ang Mateo 7:24 hanggang 25, natayo sa ibabaw ng bato. Sino ang bato na tinutukoy sa Gawa 4:10 hanggang 11? Ang bato ay ang Panginoong Jesucristo. Alin ba ang natayo kay Kristo na bato? Sa Mateo 16:18, sinabi ng Panginoong Jesucristo, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Si Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Tinawag niya, aking iglesia. Yun ang katunayang ang iglesyang yun ay kay Kristo. Pero nang tawagin ng ibang tao, katulad ng mga apostol, Roma 16:16, sabi ni Apostol Pablo, iglesia ni Kristo. Nagpapatotoo na ang iglesyang yon ay kay Kristo. Ngayon, mga kapatid, ano katunayang ang iglesia ni Kristo na naging bunga ng gawain ng kapatid na Manalo, gawaing pagliligtas? Ano ba katangian ng iglesia ni Kristo? Pakinggan ninyo sa Gawa 20:28, sa Lamsa version sa ating wika. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili, ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ano ang katangian ng iglesia ni Kristo?
Ayon sa talata, ang Iglesia ni Kristo ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya ito ang nakatitiyak ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Alin mang iglesia, mga kapatid, na walang tunay na sugo na mula sa Diyos, ay hindi maaring maging sa Diyos at kay Kristo. Kaya hindi rin maliligtas sa araw ng paghukom. Kahit pa yan ay samahan ng mga nagpapakilala, sila raw ay kay Yahuwah. Kinikilalang sugo daw ng Diyos. Ano katunayang sugo? May hula ba ang Diyos patungkol sa pagkasugo niya na maliwanag na mababasa sa Biblia? Wala kasi silang matutukoy, magagamit na maliwanag na talata na doon ay talagang maliwanag na tumutukoy sa karapatan niya bilang sugo daw. Wala silang mababasa eh. Kapagkat wala naman talagang hula ang Diyos patungkol sa Kanya. Ano masamang ginawa nila? Inangkin. Nang angkin, ng hula ng Diyos na hindi naman para sa Kanya. Siya daw ang ikatlong Elias na binabanggit sa Malakias 4:5. Pagkita nga po natin yung talata. Ano na kasulat yan? Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Isipin niyo mga kapatid. Si Rolando John Dizon daw ang katuparan ng hula ng Diyos tungkol sa ikatlong Elias na magsasaayos ng lahat ng bagay. Aba, ito isang malaking pandaraya. Malaking kasalanan ito sa harap ng Diyos. Pang-aangkin ng hula ng Diyos na hindi naman para sa Kanya. Sino ba ang kinatuparan ng ikatlong Elias sa Malakias 4:5? Ang kapatid na Felix Manalo. Mga kapatid, doktrina ito. Inuulit ko po, doktrina ito na pinag-aralan ng mga ministro sa paaralan ng banal na ministeryo. Ano ang katunayan na ang tinutukoy ay ang kapatid na Felix Manalo? Maliwanag na binanggit ng Diyos ang panahon ng pagsusugo niya sa ikatlong Elias. O anong panahon? Ang sabi sa talata, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Alin ba ang panahong ito na tinutukoy? At ano katunayan kay kapatid na Felix Manalo ito natupad? Kailan o sa anong panahon ng pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo? Balikan natin yung hula kanina, Isaiah 41:9. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Higil na natin yun. Naroon ng sagot eh. Doon sa tanong, kailan o sa anong panahon ng pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo, mga wakas ng lupa. Doktrina din po yan. Ilang beses na nating pinag-aralan yan. Sa mga nakaraang pagsambay, ipinaliwanag din namin yan. Pero, alang-alang po sa ikalalong ikalilinaw ng ating doktrina, ng mga aral, alang-alang po sa mga kapatid para wag madaya ng mga bulaang tagapangaral. Alin ang panahon na binabanggit ng hula na mga wakas ng lupa? Mateo 24:3-33. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Gayon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Mga kapatid, sa tagpong ito, tinanong ang Panginoong Jesucristo ng kanyang mga alagad, anong magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Yun yung araw ng paghukom. Ano isinagot ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Sa makatwid, kailan po ang panahong mga wakas ng lupa? Hindi pa wakas ng mundo. Hindi pa katapusan ng sanlibutan.
kundi malapit na ang katapusan. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, nasa mga pintuan nga. Paano malalaman kung ang panahon ay mga wakas na ng lupa o malapit na ang katapusan ng sanlibutan? Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na. Nasa mga pintuan nga. Alin ang mga bagay na binanggit ng Panginoon Jesucristo? Kapag naganap na ay itong palatandaang malapit na ang wakas ng mundo o ang panahon ay mga wakas na ng lupa. Mateo 24:6-8. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapot hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Alin po ang palatandaang malapit na ang wakas ng mundo o ang panahong mga wakas na ng lupa? Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Anong uring digmaan? Magsisitindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Ano pa magaganap pagkatapos ng digmaan ng mga bansa? Ang sabi pa ng Panginoon Jesucristo, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Sa tala po ng kasaysayan, mga kapatid, ano ang naging katuparan ng mga pangyayaring ito? Ang pagsiklab ng unang digmaang pansanlibutan noong Hulyo 27, 1914. At ito'y sinundan pa ng mga paglindol, ng kagutom, sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ay doktrina sa atin pinaliwanag na yan. Sa makatwid, mga kapatid, kailan nagsimula ang panahon, mga wakas ng lupa? Nung sumiklab ang unang digmaang pansanlibutan, noong Hulyo 27, 1914. Doon nagsimula ang panahong mga wakas ng lupa o ang panahong malapit na ang katapusan ng sanlibutan. Yung panahon na binabanggit bago ang kakilakilabot na araw ng Panginoon. Sa makatwid, mula nang sumiklab ang unang digmaang pansanlibutan hanggang sa araw bago dumating ang Kristo, ang panahon ay mga wakas na ng lupa. Yun ang sinasabi sa Malakias kanina, panahong bago ang kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Tanong, dumating na ba ang Panginoong Jesucristo? Hindi pa. Kaya hanggang ngayon, ang panahon ay mga wakas ng lupa pa rin. Ito rin ang panahong binabanggit sa Malakias 4:5 na bago dumating ang kakilakilabot na araw ng Panginoon. Ano ang itinakda ng Diyos sa panahong ito? Ang paglitaw ng kanyang sugo na si kapatid na Felix Manalo. Siya rin ang ikatlong alyas na magsasaayos ng lahat ng bagay na binabanggit sa Malakias 4:5. Hindi ho kang sino man. Maaring angkinin nila pero wala silang katunayan. Hanggang pag-angkin lang. Pero ang mga nakakaalam ng katotohanan ay hindi kailanman madadaya. Kaya nga anong uring gawain ang gagampanan ng sugo sa mga wakas ng lupa? Isaias 41:4. Sinong gumawa at yumari na tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una? Akong Panginoon ang una at kasama ng huli. Ako nga. Anong uring gawain ang gagampanan ng sugo sa mga wakas ng lupa? Ang sabi ng Diyos, sinong gumawa at yumari na tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una? Mula sa pasimula, meron talagang gawain ng Diyos na pagtawag, pagpili ng mga taong magiging kanya, magiging bayan niya. Yun ang gawaing pagliligtas niya sa bawat panahon. Mula sa simula, ang sabi ng Diyos, ako ang gumawa at yumari at tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una. Akong Panginoon ang una at kasama ng huli.
Sino ba yung huli? Pag ibinaba natin ng pagbasa, itong binasa natin, Isaiah 41:4, pag binaba natin sa 9, oh, ikaw na aking ginawakan mula sa mga wakas ng lupa. Sino yung huli? Sino yung huling pagsusugo ng Diyos? Kapatid na Felix Manalo. Sumakatwid ang pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo ay huling pagsusugo. Ang Diyos mismo ang nagsabi, akong Panginoon ang una at kasama ng huli. Ang tinutukoy ay ang kapatid na Manalo. Huling pagsusugo ng Diyos. Ang gawain niya ay huling gawain pagliligtas ng Diyos. Wala nang kasunod na pagsusugo ng Diyos. Wala nang kasunod na pagpapahayagan daw ng Diyos ng mga bagong aral. Kaya huwag kayong padadaya sa kanilang mga pang-akit, mga kapatid. Ano sinasabi nila para akitin ng tao? There is so much God wants to say. Ano pa sinasabi nila? There is so much to learn. Ayan ang kanilang sinasabi. Bunga ng kanilang mga haka-haka at opinyon. Ngunit taliwa sa sinasabi ng Biblia. Inuulit namin, mga kapatid, magbalik-aral lang tayo sa mga doktrina. Hindi tayo madadaya. Itinuro na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sugo. Lahat ng kailangan nating malaman. Ang hinihintay na lang natin ay ang araw ng paghuhukom. Ang kasunod ng gawain ito ay ang araw na ng paghuhukom. Ang pagdating na ng Panginoong Jesucristo. Kaya doon natin ituon ang ating panahon sa paghahanda para tayo makasama sa pagliligtas ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Kano lalong katunayan, ang Iglesia ni Cristo na ating kinabibilangan ang siyang tunay na sa Iglesia sa Diyos. Pakinggan ninyo ang sagot sa Apokalipsis 7:2-3. Ano ba ang malaking pagkakaiba ng pangangaral ng sugo sa mga huling araw at ng ibang mga di umano'y tagapangaral? At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ilang beses na pong itinuro sa atin ito, ilang beses din nating sinariwa sa mga nakaraang pagsamba, ang tinutukoy sa hulang ito ng Diyos, na ibang anghel mula sa sikatan ng araw o sa malayong silangan o sa Pilipinas ay ang kapatid na Felix Manalo. Ano taglay ng kapatid na Felix Manalo? Taglay niya ang tatak ng Diyos na buhay. Sa hula pa lang, sinabi na ng Diyos, taglay ni kapatid na Manalo, ang tatak ng Diyos na buhay. Gaano kahalaga yan? Alin ba ang tatak? Paano ang pagtatatak? Gaano kahalaga ang matatakan ng sugo? Efeso 1:13-14. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Mga kapatid, alin ang tatak? Apakaliwanag ang sagot. Ang tatak ay ang Espiritu Santo. Paano po ang pagtatatak? Sabi ni Apostol Pablo, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig o sumampalataya sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Kamakatwid, kailangang ipangaral ang salita ng katotohanan. Kailangang ilapit sa tao ang katwiran. Kanino ipinagkatiwala ng Diyos yon? Sa Kanyang sugo na itinulad sa ibong mandaragit. Ilalapit ng Diyos sa tao ang katwiran sa pamamagitan ng Kanyang pagsusugo sa mga huling araw.
Ang kapatid na Manalo, pagkatapos na marinig ang mga salita ng Diyos, sumampalataya at mabautismuhan, ipinagkaloob ang wika sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos. Yun ang tatak. Sa makatwid, yung paggawain ng sugo, hindi basta pangangaral lang. May kalakip na pagtatatak ng Espiritu Santo. Yan ang malaking pagkakaiba ng pangangaral ng kapatid na Manalo at ng mga ministro sa loob ng iglesia na binigyan niya ng karapatan. Hindi lang basta nangangaral, kasabay ng pagtatatak ng Diyos ng kanyang inang Espiritu Santo. Gaano kahalaga yung tatak na itinatak ng sugo? Yan ang katibayan ng mga pangako ng Diyos. Tatak ng pagkahirang sa atin, sabihin, tatak na tayo sa Diyos. Yan ang katibayan ng mga pangako ng Diyos. Yan din ang tatak para malaman tayo, kasama tayo sa mga pinangakuan ng Diyos. Kasama tayo na maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Yan ang wala sa ibang tagapangaral. Kaya, mga kapatid, paano natin malilimot ang kapatid na Manalo na ginamit ng Diyos na kasangkapan para liwanagin sa atin ang mga salita ng Diyos at tayo'y maging sa Kanya, maging sa Diyos at magkaroon ng matibay na pag-asa sa kaligtasan. Mga kapatid, yung tatak na nasa atin hanggang ngayon ay nasa atin po. Lubos nating panaligan yan sapagkat nanindigan tayo sa katwiran at sa katotohanan. Yung tatak na yan, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, yan ang hahanapin. Sapagkat yan ang katibayan na tayo'y sa Diyos at tayo ang kasama sa mga maliligtas. Ano ang nagiging alalahanin sa atin sa panahong ito, mga kapatid? Na totoong napakalapit na ng araw ng paghukom. Katulad nga ng narinig nyo kanina sa panalangin, yung kumakalat na karamdamang nakamamatay, ang mga pinuno ng mga bansa halos hindi na malaman kung ano gagawin. Napakalaking pinsala na ang idinudulot nito sa maraming buhay ng tao at maging sa ekonomiya ng mga bansa. Pero sa atin bilang mga tao ng Diyos, meron pang lalong malaking panganib. Kasi yan, panganib lang sa buhay na ito na taglay natin ngayon. Pero yung panganib, yung napakalaking panganib na dapat nating ingatan at ipakipagbaka itong ating tunay na pananampalataya ay yung panganib ng mga bulaang tagapangaral na nandaraya. Doon tayo lalong mag-ingat. Baka mawala sa atin yung pinakamahalaga sa atin. Kaya tayo nagtitiis. Di ba mga kapatid, kaya nagtitiis tayo. Marami sa atin ngayon, itinakwil na ng mga mahal natin sa buhay, ng maraming kapatid. Ayaw na nila tayong kilalaning mga kapatid. Ayaw na nila tayong kilalaning kapamilya. Sapagkat ang akala nila, nagtaksil tayo, pero hindi. Sa harap ng Diyos, hindi tayo nagtaksil. Nanindigan tayo sa tama. Nanindigan tayo sa katwiran. Nasadlak man tayo sa mahirap na kalagayan. Pero nagtitiis tayo at nagtataga. Ipinakikipagbaka ang pananampalatayang ito. Huwag tayong papayag na madaya pa ng mga maling aral na kumakalat niyo. At kung sakali man na hindi tayo mapanatag dahil sa kasalukuyang suliranin ng mga tao sa mundo, bunga ng epidemya, hindi lang basta epidemya, pambuong sanlibutang epidemya na kung tawagin ay pandemic.
Pero alalahanin natin ang katotohanan ito na minsan pa'y sinariwa sa atin. Na sa atin ang tatak, mga kapatid. Pagka nakita ng Diyos mula sa langit na kanyang tahanan, pag nakita niya ang mga taong may tatak ng Espiritu Santo, tayo yon. Hindi siya papayag na madamay tayo sa sumpa. Di ba sumpa sa mundo yan, yung mga nangyayari ngayong epidemya? Hindi lang yan. Yung mga malulubang kalamidad, mga nakatatawag pansin na pagdami ng mga digmaan, mga labanan, mga patayan. Lahat ng yan, mga kapatid, nagbabadya malapit ng araw ng pag-uko. Maraming taong nasadlak lalo sa magpaghihirap ng kalooban, pero huwag tayong mag-alala. Sapagkat kahit narito pa tayo sa mundo't naglalakbay, sa oras na tayo'y dumulog sa Diyos, ginamit natin ang ating karapatan. At pagka nakita ng Diyos, nakatatag sa atin ang Espiritu Santo, hindi siya magdadalawang isip na abutin niya tayo ng kanyang kapangyarihan tulad ngayon sa ating pagtitipon. Sumasampalataya tayong lubos. Kanina pa'y nakatungay siya. Minamasdan niya tayo. Nakahanda siyang pagpalain ng ating mga kaluluwa. Basbasan nawa ang bawat isa sa atin. Palakasin ang loob ng mga nanghihina. Aliwin ang mga nanlulupaypay. Pagalingin ang mga may sakit. Tugtungan ng pag-asa ng mga nawawalan ng pag-asa. Maawa ang Diyos na basbasan ng bawat isa sa atin. Tumayo kayo at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat ng marami sa iyo, Ama. Napakahirap man ang aming kalagayan. Itong katunayang malapit na ang pagdating ng iyong anak. Pinasasabikan namin ang araw na yaon, ang dakilang araw ng aming kaligtasan. Kaya kahit papabigat at papahirap ang pagdadala ng buhay, buong tiyaga kaming nakikipagbaka, alang-alang sa pananampalataya. Nangahawa kaming mabuti sa mga aral na tinanggap namin mula sa iyong sugo. Sapagkat sumasampalataya kami, Ama, narito ang aming kaligtasan. Ito ang magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Kaunting tiis pa, kaunting pagtitiyaga pa. Ito nawa ang magawa ng iyong mga anak. Sa tulong at awa mo sa amin, Ama, tulungan kaming makapagpatuloy sa pakikipagbaka na laging ipinagpapauna ang iyong mga aral, na lagi naming ipinagpapauna ang paglilingkod namin sa iyo. Huwag mo kaming iiwan kahit saglit, lalo sa ganitong mga pagkakataon na kami ay nasa mga pagsamba. Ama, halika sa iyong mga anak. Lingapin mo ang aming mga kaluluwa. Kilala mo kung sino sa amin ang halos panawan ng pag-asa. Ang mga anak ko halos hindi alam ang gagawin. Sa dami ng intindihin, ang mga anak mong pinapasok na ng takot dahil sa bigat ng mga suliranin sa buhay na ito. Hindi kami dapat mag-alala. Hindi kami dapat matakot. Sapagkat meron kaming Diyos na buhay na laging nakandang tumulong sa amin. Nakatatag sa amin ang iyong Espiritu. Yun ang katunayan kami sa iyo. Yun ang katunayan na pagka kami tumawag at lumulog sa iyo, pakikinggan mo kami, Ama. Hindi mo kami itatakwil at ikagkakaloob mo. Ano man ang aming kailangan, narito na kami, Ama. Hindi ka mamahawa sa iyong mga anak. Hindi ka mamahabag. Lingapin mo ng aming mga kaluluwa.
lalo mong patatagin kami sa pananampalataya. Huwag naming maisuko ang pagsunod sa iyong mga aral. Panghawakan naming mahigpit ang lahat ng mga aral na tinanggap namin sa sugo. Tulungan mo ang mga nanghihina, ang mga nawawalan ng pag-asa. Sa aming pagtitipon ngayon, punan mo ng lakas ang iyong mga anak. Tulungan mo kaming maitaguyod naming karapat-dapat ang aming mga paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming lilimutin araw-araw. Sa mga panahong ito, Panginoon, kailangan ka namin. Ipagsanggalang mo kaming lahat, lalo na sa karamdamang kumakalat na nakamamatay. Iligtas mo kami sa lahat ng banta at panganib, hindi lamang sa buhay naming taglay ngayon, higit sa lahat ng banta at panganib sa aming mga kaluluwa. Lalo mo kaming gawing mananampalataya, nagmamahal sa aming kahalalan. Ama, lubos kaming sumasampalataya. Narinig mong muli ang aming mga panalangin. Hindi mo iiwan ang iyong mga anak. Huwag mong pababayaan ang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Saan man sila naroroon, alam namin, matagal na silang nagtitiis. Matagal na sila na nagtitiyagang buong tatag na umaasa sa iyo. Tulungan mo pa ng aming mga kapatid. Kasama ng lahat ng mga kapatid namin na inaapit tinuusig. Lalo ng mga nasa Pilipinas, silang nakalantad sa panganib ng mga manghuhusig. Maawa ka aming Ama. Lagi mong bakuran ng iyong mapagpalang kamay. Tiwalang-tiwala kami, Ama. Narinig mong muli ang aming mga panalangin. Binasbasan mo ang lahat ng iyong mga anak sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.